maipapakita ko rin ho sa inyo kung saan ho tayo nagpunta. Talagang dami ho nating natutunan ngayong araw na to. Rekta na ho tayo dito sa episode na to ng Saganang Mamamayan na nandyan itong si Senator Rodante Marcoleta. Game! Bubuti ng ating bansa. Opo. Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila eh. Yan, opo. Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito Yan. hindi nakatuntong sa paaralan eh. Oho. Kahit grade 2 hindi umabot eh. Oho. Di ba? O kaya naman wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako, Yan. oo. Pati salita ng mga hayop eh Naintindihan siguro nila. naiintindihan nila. Oho. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan, Oho. kaya nakaisip ng ganun eh. Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Yan, opo, opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba eh, Mamahaling eskwelahan pa talaga. oo, sir. yung iba Opo. nagsipasok pa sa seminaryo eh. Kaya, ano po ba? Oo. Talaga, oh. Oy, mega love shoutout dito kay Elizalde ko ha. Balita ko, nagseminaryo pa yung mama na yan. Kaya ito ang sinasabi ho natin dito sa PH Update. Hindi lahat ng ika nga mga pinoportray nila yung mga sarili na napakababait sa social media. Talagang yan ho ang kanilang person at karakter. Pero kung sino pa ho yung mga taong pinaparatangan nila ng kung ano-anong kabalintunan, kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yang si Pastor Kibuloy, kung sino pa yung ika nga talagang binabahiran nila ng kung ano-ano sa mainstream media at social media, sila pa ho ang talagang ika nga kahit sa buong buhay nitong mga nagpapanggap na banal na to, hindi ho nila magagawa yung mga nagawa na yan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Pastor Kibuloy. Yun ho ang ating sinisigurado dito mga kababayan. Oho. Oh. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, Nako. wala akong Mamaya sasabihin ko sa iyo. Oh, sige po. Magtataka ka kung bakit parang nasa liban eh. Ah. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Oho. Ito na Nasa siguro liban eh. ang pinakamalala, siguro lantaran, Opo. at Lantaran walang no? pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano Grabe. mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Oo, may konti Yung man. pag-aalinlangan, Oo. yung Pag-aalinlangan, pag-atubili, oo. hindi eh. Correct. Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo, Hindi yung tipong nahulog yung pera, ay may pera, walang nagmamayari. O yung iba kasi dadalhin sa lost and found yan di ba? Babalik yan. Pero ay may pera to, nahulog. Ang gagawin ko dito? Hindi ko gano'n eh. Nasaan ba yung lost and found? Hindi ko nakita. Yun, medyo aksidente, nakita ko niya yung pera eh. Pero sa ibang bansa, huwag niyong gagawin yan dahil marami CCTV. Pagka nahuli kayo, kulong kayo dyan. Kaya pag kami napulot na pera, diretso yan sa lost and found. Okay lang kung gano'n eh. Kaso ito ho, napakamitikuloso ang sistemang ginawa nitong mga buhaya na to para mapagnakawan na sambayan ng Pilipino. Sobrang mitikuloso ho mga kababayan. Magmula sa National Expenditure Program kung paano sila magsisingit sa program appropriation. Yan ho lahat mga kababayan. Talagang napaka-iga nga yung mga moving parts talagang napakarami pero nakuha pa rin ho nilang makapagnakaw. Hiba ho yung nakita mo yung pera na dinampot mo na walang may-ari, walang nakakita sa'yo magnanakaw ka nga di ba? Uy, may pera, hindi yung aksidente o tsamba, nakita mo yun, ganon. Pero iba ho yung usapan na ika nga, lahat na lang ng bagay, ito dapat ganito mangyari dito, makailagay yung pondo dito, tapos papasok si ganito, tapos hihilain namin, paghahati-hatian namin, ibang usapan ho yun. Yun, sobrang tindi na ho ng kawalangyaan ng mga gumagawa nun. Ibang level, yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pagkaraniwan yung magnanakaw dahil sa, alam mo, may pangkaraniwang may damdamin yan may guilt feeling din yan, At nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam gabi. Saka nakatay pa mukha. Nakatakip po, dahil nahihiya Oho. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata. Oo. Kung tawagin honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Oho. Sapagkat alam mo, ano na ito yung
Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, Pasukulam-sukulam madi-describe mo. Yan. Yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon? Yung wala nang kasapatan eh. Kasapatan, oo. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon eh. Trilyon ang trilyon na po. pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, naku. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Oho. Wala nga pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Makikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Kawawa. Kaya mabuti na lang yung kasama ko, mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... May sasabi sa paa. Oo. Isip mo, kaliwa, berde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Oo. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas, mga bata. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, Sen. pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung impluensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, eh. Halang ang kaluluwa. Halang ang Hindi naman kaluluwa. akin yun eh. Ay, di ba? Halang ang bituka. Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi, ako nung ako'y grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Ha? Yung Fernando Po Jr. Ano yung... Oo, pagkatapos eh, yung, alam mo, yung Mary Walter. Di ba? Kilala mo yun eh. opo. Ikaw naman eh. Opisyal ng Red Cross po yan eh. Hindi ba si Si Mary Walter. Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niyo, si Ruben Rustia yata yun. Di ba? O kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng dialogue. kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Mga halang ang kaluluwa. Yan. Sabi niya. Doon ko na- Halang ang kaluluwa. So na-internalize ko yung, may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo, Opo. na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Halang ang Kasi kaluluwa pagka eh. halang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip Wala yun. na, wala Ang na. iniisip mo na lang yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga. Mga kababayan, ito base lang naman doon sa mga ilinabas nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Kada isang maleta ho naglalaman ng 45 million pesos. 45 million pesos ho. Kahit sabihin nyo sobrang lakas nyo ng sumweldo. Sobrang lakas nyo ng sumweldo kahit ano na yung sweldo nyo na 1,000,000 kada buwan. Ilang taon pa rin ho ang gugugulin bago nyo ho makuha yung ganong kalaking halaga. Pero itong mga congressman na to parang walang mga kabusugan. Ang pinag-uusapan ho natin dito yung mga rimowang malalaking maleta. Naglalaman ng tag 45 million kada isa. At ang dinideliver ho, di umano sa bahay ni Zaldico at itong si Martin Romualdez, 30, mahigit 30, mahigit 6 na po, ganun ho karami. Sabihin na ho natin, ika nga, ano na tayo, magpaka-extreme na tayo. Sumusweldo ka na ng 1,000,000 kada buwan. Yung 45 million gugugol pa rin ho ng ilang taon bago nyo humapunuan yung isang maleta na yun. Matindi ho yun mga kababayan. Hindi ko alam kung ano trabaho mo na nun. Baka may-ari ka na ng business nun. 45 million kada, 1 million kada buwan ang kita mo. Diba? Sila ho, isang hakutan lang ng basura nila yun mga kababayan. Kaya talagang mapapatanong ho kayo kung gaano nga ba karaming pera ang kailangan nitong mga walang yang politiko na to. Mga walang ya talaga itong mga to. Di ba? Nakakaginig ng laman no? Well,
biblically sin, talagang ano yan, walang Kabusugan. walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay mini-make-upan, Opo, ano opo. kaya mabuti nating gawin? Yan nga Paano pong mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo, Pwede bang ganito? Pwede bang... Hindi kasi pwede, hindi pwede yung wag na kayo managot pero last na yan. Ha? Parang hindi ho ata maaari yun. No? Sa ayot sa hindi, talagang magnanakaw at magnanakaw yung mga yan eh. Hindi ho natin mapapakiusapan yan dahil ika nga yung kapangyarihan ng pera sa kanila eh. Parang ano eh, halik ni Judas eh, di ba? Tipong... Sino ho ba nakakaalam doon sa kanta ng Wolfgang na halik ni Judas? Yan ho talaga yung pagka narinig ko yun parang kung paano isinilarawan doon sa kanta nung mga taong halang ang kaluluwa, yung mga taong talagang napakaganid sa pera at kapangyarihan. Yun ho ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung kanta na yun, pakinggan nyo ho mga kababayan, ibang klase ho. Sobrang ano talaga yung mga Pilipino nasa mercy ho tayo nitong mga walang yung buhaya na to. Kaya pagka hindi pa ho tayo kumilos, nako, wala na. Hahanap ng kaparaanan yan para mapatahimik ang bawat isang Pilipino, para maipagpatuloy nila itong pagnanakaw na nangyayari na to. Sen, budget ang pinagmulan eh. Oho. Totoo namang sa budget nagsimula eh. O, anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget 2025 for this year. Meron pa eh, di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, 24. opo. Oo. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. That's- Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kuya, katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yan sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Oho. Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang At hindi ho yan ang gagaling. Sorry. At hindi ho. Mobile ho kasi tayo ngayon, mobile setup. Okay? Nasa ano ho tayo, ika nga, nasa galaan na naman ho tayo. At hindi lang ho yan nanggaling dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yang ano na yan, yung mga blanco na yan, nagsabi na mayroong blanco. Marami ho, yan si Amy Manga, yan sinabi niya na may kesyo mayroong blanco kaya hindi daw siya pumirma. Sino pa? Congressman Ungab. Yung mga yung mga hindi nadidiktahan ng mga congressman dyan sa House of Representatives nung mga panahon na yon, tumayo ho sila para ilabas yung mga kabalintunaan dyan sa budget na yan. ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala pang resolution ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco sagot na doon yun. sa mga oo. blanco? Oo. Kasi pati yung mga pumirma Sen, sinasabing, meron ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school, Yan, o yan. hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Feeling the matalino blank, kasi yan, feeling the Kasi blank. kapag ka matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Filling the Si blanks. Jen naman kasi hindi mas... Ako, ayoko yun eh. Hindi ako yung feeling the blanks na yun.
Gusto ko yung ABC. Yung tipong may pattern, B, B, C, C, A, A, D, D, ganun. Gusto kong exam. Fill in the blank, sayo ko yan. Mahirap yan. Masyadong matalino. Gusto niya multiple choice. Baka Yeah. sakalit may tumama. No, pares kami niya si Sergeant. Yan kasi yung ano eh. Pero mas madali ho talaga yung ano. Mas madali yung style ko kasi dyan, ano eh. Basta pagka, ano eh, parang yung elimination, kunyari, hanggang A, B, C, D yan. Pagka yung dalawa, automatic, hindi na yung tatanggalin ko na. Pagka hindi ko pa rin alam dun sa dalawa, doon na ako manghuhula. Di ba ganun? Oh, sige, 4 yan. Oh, ito sigurado na to, mali itong dalawa na to eh. Yung feel mo na eh, nafe-feel mo na eh. Ngayon, hindi mo pa rin alam ang sagot, pero sigurado ka, hindi yung dalawa na yun. Ngayon, hindi mo pa rin alam. Ngayon, gagawin mo, dun sa dalawa na yun, mag-ano ka na, hinimini mo ka na, ano ka na, pikit-pikit ka na lang kung ano yung maturo mo, yun na yun. Ngayon, teknik ha, sigurado papasa kayo pagka sinunod nyo yung ano nyo na yun ni PH ha. Ang gawin nyo, sa mga nag-aaral pa, kung multiple choice yan, kahit ano pa yan, kahit 10 pa yung choices dyan, automatic, i-X nyo na yung lahat ng alam nyo na hindi ang sagot. Yung ano nyo, yung chance nyo na makuha yung tamang sagot, tumataas habang marami ko yung na-eliminate. Meta. Sabi ni Jen, no average. May tsamba ito. May chamba ko rito. May tsamba, Kaya yan. lang si Nelson, sigurado Medyo niya. nag-aral. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Yan. Di ba? Tama po, Sigurado. tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Naku, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Hindi. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko Ayun. Grabe. na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Walang gustong Walang magsabi. gusto wala. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi baka sa Malacanang. Oho. Ay sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman ha. Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan magsisimula ang debate Septembre, Oktubre, Nobyembre. Opo. O Opo. di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Oo, nag-aalala na nga Di ba? marami. Kasi Opo. kapag hindi mo natapos ng Disyembre, marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. Opo. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pa lahat ng debate ninyo. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Oo. Ha? Hingisi-ngisi Sa doon. gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyaring Pusikit na karin lang. sa lahat ng ballpen. Isip-isipin mo. Pinakamakapangyarihan ballpen. Siya ang susulat. Alam mo yung budget. Ako ito, si Stella hindi naman siya yan. Hindi talaga si Stella yan. Kasi vice chairperson ka lang. Yung pagkasabi niya na ministerial, siguro trinabaho ng mga assistant ng vice chairperson. Kaya tayo nananawagan na maipatawag yung si Stella Kimbo. Marami yung siyang dapat na ipaliwanag dito sa budget na to. Ngayon, pagka hindi nandiyan si Stella, bakit hindi siya ipatawag, di ba? Yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Oo, sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang Isang taon po cheque yan. lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Yun ako. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong O sumagot? hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y wag nang maulit, papaano ito susolusyonan. 300 mahigit na mababasa sa Kamara, 24 na senador,
meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program. Yan. Na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DNR. Yan. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya. Magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, como siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Siya magtatala lahat. Yan, Depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi mo ng DBM, sir? DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakalam. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama yun ang pinakapundasyon eh. Lahat nakaano eh. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong hanggang sa, itong tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay, budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, Ibig sabihin, ang pinagmulan nun, ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM, ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula doon sa naitatag na nila, nabuo na nila. Yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Yun po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH. May allocable. So dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin,
the power of the purse Tama po. in the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. Oho. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa House of Representatives. Representatives. O ba't ka kung nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. O, halimbawa, Maglagay na lang kayo ng si Congressman Nelson Opo. Lubaw. Oho. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan, yan o. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May alam. O, May ito yung allocable. allocable. Sa isang pala sa kasita, pang areglo pala yun. O, Pangareglo. allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Oo, ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Oho, kakalat mo ng Kasi ganyan. bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, Oho. pwede ka ngayong maglista. Yes, inilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Oh, maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano ay kayong leadership? House leadership. Yan po Opo. yung mga leader, andyan po yung speaker, andyan po yung deputy speaker, andyan po yung majority leader, andyan po yung Yan. deputy majority leader, andyan po yung minority leader. Yan, opo. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng Ng mga appropriations committee. Yan. O, Yan. magkano naman yan? Ito po. O, bukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? May Ay, ba, iba po program. yung program. Kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. Yan. May kondisyon naman yan, Eka. Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos yan, pagkatapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Opo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading. Ang Tama. tawag niyan, it's GAB. So House of Representatives, General Appropriations Appropriation Bill. Bill. Tama. House na siya. HGAB. O hindi, itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na ha. Mukhang Napasa na. HGAB, HGAB, Nandun tapos na na. sa ano namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, ha? Oo. Magkakaroon ngayon ng tinatawag na bicameral. Hindi, pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang bycam. So, Hindi, ang sinasabi ko sa iyo, kung natapos na yung pagre-rebisa, Opo, oo. o di nagre-rebisa ngayon, teka muna, hindi tayo magkaintindihan eh. Oho. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. ang Senado ba, Sen, may allocable din? Halimbawa, kasi, Yun, mamaya na natin na yan. sige. Ikaw naman masyado ka Yes. Dito muna tayo sa... Sige. Masyado excited to si Sir Nelson eh. Sa House. Ay, Sir Jenny. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. Oo. So merong conflicting version. Tama. Kami ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo ito'y distrito kami? National, Ikaw anong distrito mo? national lang niya kami. Bakit? Magkano ilan bang boto mo? Ha? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes. O 8,000 lang ang botante mo. Palagi mo nang binoto ka lang. Ako, milyon-milyon eh. Ako, ilan bang boto mo? O 15,845,000. Yun ang sinasabi ko eh. Hindi naman siya pagyayabang ha. Marami talaga nakuha ang boto yung Senator Dante Marcoleta. At naniniwala tayo, yung mga kasamahan niya sa unity team, ganun din ang nakuha ang boto. Kaso talagang dinaya lamang ho ng COMELEC. Teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bicam. Ayun. Ayan. Isang halimbawa niyo dyan, Sen, halimbawa yung pondo ng DMW, di ba? Oo. Nasabi niyo, pondo niyo ito. Hindi, ang gusto namin, taasan. So hindi mayroon hindi halimbawa, sinabi pagkakasundo. ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, oo. Alam mo, sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako, ay mga in-house lawyers. Yan, opo.
Lawyer sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko Grabe. yung parang Pagka naging vice president ho natin to, nako. Napakalaki ho ng... pero tayo, ini-aim ho talaga natin to. Siyempre si VP Sara, presidente natin, automatic na yan. Tapos pagkatapos si VP Sara, si Mayor Baste Duterte, automatic na yun. Ngayon, pagka siguro wala na tayong mailalaban, dyan napapasok yung mga malupitan natin. Yan siguro ganito yung setup natin. Si VP Sara, busy to. Tapos presidente to, busy tong si Mayor Baste. Pagkatapos itong si Senator Dante Marcoleta, pasok tong si Mayor Baste. Ganun ang line-up po natin. Kumbaga nagte-training yung pagka nag-step up sila pag natatapos ang termino ng isa. Diba? Para hindi na natin pasingitin yung mga walang yung pinklawan, mga talyanistang ensaymada. anong tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer lang. Oh. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Nandyan ang 90% na problema. Sa ayon mo sa gusto, magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan pero tayong uuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang kako ng ganito karaming lawyers. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kaya gusto nyo dagdagan. Wala pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Nung nasa Kamara kayo. Naginawa lang kaming props. Pinakain kayo namin, pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Kaya nung sinasama nila ako, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. Ngayon, ang pinakahuli ito yung BICAM. Yan. Ang resulta ng BICAM ay yung resulta ngayon nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA. At isama mo na yung sinabi ko. At kapag binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunuan, sabi niya, yung allocable 450B. Isipin mo malaki yun, ha? Yung leadership 100 B. Ang program 150. Pagkatapos yung diferensya 400B. So maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, In-assume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring magtiis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. 6.7 trillion ang hinihinging budget. Nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga merong naidagdag. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin niya, 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle-jaggle eh. So, pagka naumpisa na yung... yung alimbawa, yung sa PhilHealth, dapat meron silang automatic na subsidiya galing sa pamahalaan. Meron silang pondo kada budget. Yun dinala yun sa infrastructure.
Yung budget ng PhilHealth. Ngayon, yung sa Department of Education, tinapyasan nila, linagay din nila doon sa program appropriation. Ganun ho ang ginawa nila. Ganun ho sila kawalang iya. Pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo yung dating inisip na para sa tao. So naapektuhan pala yung proposal na galing mismo Oo. dun sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. talagang ideal. No? Oo. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Oho. Di ba? So, pa- yun, ang dapat ako, siguro kung akong tatanungin nyo ngayon, Opo. Para masolusyonan ito, Sen. sa Opo. panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila. Total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, Opo. yung palistahan, over and above, yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting alingasgas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, Opo. nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang isiningit, hindi Opo. naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, aba, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat ng insertion. So negative yun. Negative ka agad. Siningin na Oo. dating ng kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil sa nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Opo. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo. Yun. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? Oho. O bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Oho. Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Oho. Di ba? Opo. Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Aha. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng Wag mo lang amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na saba. Ah. Hindi yun eh. Nadagdag din yun eh. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Oho. Hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? Oho. Yan. O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, Opo. Yung dalawa dapat. wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Oho. Oho. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Oho. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. Yan. So ibig sabihin po nun, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Sabihin, Kung ano man yung katawagan, kung may allocable, kung merong leadership, kung ano-ano, ang program mo, halimbawa, ano, wala na. aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun Para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan tungkol sa insertion eh. Oho. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata ka, kayo magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Lalo marami. Kamukha nun, meron kaming maliit na bola. Oo. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan. Para wala na kayong pagawayan. Tinago niya. Opo. Wala na kaming pagawayan ngayon. Gawayan. Oho. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, wala nang Alisin na insertion. yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertions na O yun. para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, parang Kung walang insertion, Sen, paano mangyayari yung kung ano yung NEP, yun na yun?
O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag, yun nga yung ayan na yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaral ng lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung ano, di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. O, ngayon, Ayusin na lang yun eh. Paano ho? ayusin na lang. Sana, Pinaka- diba? Sana pa lang, mag-insert na kayo. Para dun sa mga congressman na matatakaw. Sana pa lang, ayusin nyo na. Singitan nyo na ng kung ano-ano. Ganda nga siguro eh. Magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Kasi Halimbawa, kung yung wala ka 6.7. Opo. Eh, yung pala nakasaksak pala dun yung allocable at saka yung ano eh. Sabi nyo nga po, cholesterol yun eh. Hindi mo kailangan eh. Kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, Opo. lahat ng mantika niya, Pigayin na lalabas natin eh. lahat. Oo. Halimbawa, yung 6.7 din. Opo. Magalis tayo ng 1 trillion. 5.7. Oh. Wala namang nawala kasi taba lang ang inalis natin eh. Oo nga, Correct. no? Yung allotment lang kung sino, ano man tawag yung amendment. Wala naman tayong vitamin ang inalis ah. Oho. Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapano kala nyo yan sa... Ang tinutukoy yung kolesterol na to ni Senator Rodante Marcoleta. Halimbawa, meron ho kayong biniling ano bang bibili? Bumili kayo na, yung sa NEP, yung mouse na ito, halimbawa itong mouse na to, nakikita nyo ho ba mga kababayan? Yan. Itong mouse na to, ito na lang mic na to, itong mic na to. Sa NEP, nagkakalaga lang ho ito ng sa totoong buhay, sa totoong buhay, nagkakalaga lang ho ng 10 piso. Let's say 10 piso. Sa NEP, gagawin ho itong 30 pesos. Gagawin 30 pesos. Yung sobrang 20 pesos, yun ang tinutukoy na kolesterol nitong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi na pag-uusapan sa plenaryo, hindi na pag-uusapan sa BICAM, nakasaksak na doon pa lang sa National Expenditure Program yung kolesterol na 20 pesos dito, para dito sa mic na to. Ang original na presyo 10 piso. Pero dahil maraming matatakaw na congressman, nakausap na nila yung mga nag-aaring-uring mga gumagawa ng NEP dyan sa Malacanang, imbis na ilagay nila 10 piso, ilalagay ho nila ito 30 pesos. Oh. Ngayon, yung mga congressman na yon, sila din ang magiging supplier ng mic na to. Kagaya ng iskandalo na ilinabas nitong si BP Sara na kung saan sangkot din ho pala yung SunWest na yan doon sa mga iskandalo ay yung mga laptop scandal dyan sa Department of Education, yung mga outdated na mga laptop na kamamahal. Kasama nyo sa Senado, papayag kayo sila dyan. Pinapanukala ko. Halimbawa- Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa ganung klaseng mga usapin. Teka, mabigat yung panukala nyo, Sen. Baka... Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Practical, correct. Nag-aaway sila. Ako gusto ko, in fairness, gusto ko yung panukala na yan. Kasi nag-iiyakan lang ng mga senador dyan, yung mga nga merong interest dyan sa budget na yan. Siguro meron silang kaibigan na pangakuan na magkakaproyekto ng ganito ang pamahalaan at hindi na budgetan yan, tatrabahuin ko sa Senado yan. Dapat maisingit yan sa DOH, dapat maisingit yan sa DepEd, dapat maisingit yan kung saan-saan, di ba? Ganun ho yung mga kababayan. Alam na natin, pag merong senador na kumontra dyan, for sure, 100%, meron ho silang kabalbalan na gagawin dyan. Yun lang naman ho yan. Kapag may nasabi sila na, ikaw meron kang dyan, meron kang, kayo may insertion kayo, pumapalag. Ito ba Gagalit. ito ba yung mga ngahulugan na wala na akong makikitang this project is initiative by Senator Juan de la Cruz? Wala na sigurong ganun dahil nga wala na kayong karapatan. Wala na ba kami makikita na this project is initiated by Dong Gonzales? Wala na bang gano'n? Siya this cover court, yung cover court, pangalan Dong Gonzales, Dong Gonzales, wala na bang gano'n? O ba kung wala nang gano'n, hindi dapat palakpakan ho tayo. Diba? Kasi baka meron na naman tayong nakikita mga proyekto, nakalagay doon. This project is initiated, this project is project of Congressman Dong Gonzales. Diba? Hindi, alimbawa, example lang yun, pero hindi naman kayo, Dong. Example nga lang. Ay naman, yan. This project is initiated by Congressman Senator Rodante Marcoleta. Yan, para hindi umiyak si Dong. Diba, Dong? Iyakin yan eh.
Yan. Na maglista nga eh. Eh di pa paano sina mayor, sina governor, hindi nalalapit kay senador? Wala na rin lialapit sa atin. Ah, ganun ba? Di ba basta tayo kasi, tayo naman Mabigat yung panukala niyo, Sen. ano ba yung ating pinaka-mandato? Ah, gumawa po ng batas Di talaga. ba gumawa Opo. ng batas? Oho. Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang paggagawa natin? Pero Trabaho ba natin yun? pero sa realidad, Sen, hindi ba natin may pipigit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po eh. Ng mga Oo, senador. kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Ah, Tinignan po namin yung NEP. opo. Nandyan na po yung mga project eh. Oho. Ang inaalis lang naman po namin ay yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami, na baguhin yung nakalista pa dyan. Meron na po nakalagay eh. Oho. Paano ito ma-implement, Sen? Kailangan ba ng resolution o kailangan ninyong manumpa o paano? Eh pumayag lang sila. O sige, wala nang insertion sa atin. Sa 24, wala na tayong hihinging anumang amendments and insertion. Oo, naman. wala na. Gentleman's agreement, parang ganon. Kung papayag sila. Sa akin naman, proposal ko to. Oho. Kasi sa akin, kung wala tayong insertion, hindi naman kalugihan sa akin yun eh. Oho. Bakit ako malulugi ron? Sa tantyan nyo, Sen, total... Wala naman akong sinumpaan na tungkulin na ako'y maglalatag ng Maglalagay ng project. proyekto. Ang sinumpaan ko, ako magle-legislate ako. Pero teka lang, Sen, mukhang ano? Sa tantyan nyo, dahil nakasama nyo naman sila, meron kayong tututol dito? O, ang tanong ko na, may sasangayon kaya dyan? Bakit naman wala? Bakit masama ba yung aking proposal? Hindi, tama nga. Ideal nga po yun, Kasi Sen. nga, Ideal po yan. hindi, sabihin nyo muna sa Opo. akin kung yung proposal ko masama. Mabuti po yan, Sen. Ang Mabuti proposal po. ko ay transparent. Opo, opo. Di ba? Kung kami po tatanungin nyo, Sen, mabuti po yan panukala ninyo. So, bakit mo itatanong kung may sasang-ayon o hindi? Wala ba sasang-ayon sa isang mabuting panukala? Parang hindi po ready yata yung 20, yung senador na, ayaw ko lang, Sen, ha? Ayaw, hindi, baka ayaw ko naman- naman mag-judge sa sarili ko. No? Icha-challenge sila. Oho. Hindi na. Bakit natin i-challenge? Ipopropose lang natin. Ayun. Sa session. Sa pag... Kahit saan naman pwede namin pag-usapan yun. Halimbawa, nasa plenary na yung budget. Ayan. Doon pa lang sa pag-umpisa ng budget, halimbawa. Oho. Kunyari, merong nagsabi doon ng opening statement. O, doon pa lang pwede mo nang sabihin eh. Ayun, propose nyo na huwag nang maglagay ng... Halimbawa, doon pa lang sa doon sa kauna-una kasi nung nasa house ako, pinag-uusapan pa lang general principles. Eh. Nako barado na naman si Ping Lacson Boy Tago dito. Ano niya yan kumbaga bida-bida yun kung mabibigyan ng pagkakataon kung hindi lang naisip ni Senator Rodante Marcoleta. Panigurado magpapabida yan. O, di nandun ngayon yung mga economic cluster. Opo. O mga kaibigan, kayo pong lahat ay nandito. Nandyan po yung NEDA. Anong pangalan na ng NEDA ngayon? CRC, DEP. Ha? Development, DEB. DepDep. DEP, yes po. Opo. Oh, nandyan ang DepDep, nandyan ang Central Bank, nandyan ang Department of Finance, nandyan ang DBM, PM, nandyan ang Department of Trade. O nandyan si Secretary Frederick Go. Opo. Di ba? O, ito po bang 6.7 na ito pwede pa natin bawasan? Oho. Dapat nga ganun eh. Pwede kasi wala namang... Pero ito, Sen, paano kung halimbawa ay... Kasi alam niyo naman ang Senado, kayo po ay majority rule, di ba? Majority wins. Eka nga, paano kung hindi pumayag ang karamihan doon sa proposal ninyo? At Wala akong magagawa sapagkat alam mo naman ang Senado o ang Congress deliberative body ito. yes, yun na nga po, oo. Kung ano ba kung sana mas ang marami. kaya ko lang sabihin, ipahayag ko kung ano yung mabuti para sa akin. Oho. Yan. At kung halimbawa, naintindihan nila na mabuti, kagaya ninyong dalawa, at Opo. least naunawaan Oho. ang aking hangarin na para kami makaiwas Sa doon anumang kontrobersya pa man. anumang oo. kontrobersya sapagkat yung insertion na yan ay nagkaroon na ng negative connotation. Oho. Nagkaroon ng masamang impresyon sa ating mga kababayan. Opo. Hindi ba magandang pasimula na wag na muna nating wag na muna tayong sumali diyan? Aha. At least tayong mga senador pumayag tayo na wala nang amendment o wala nang insertion sa panig natin. Oho.
Kung wala sa inyo, kasi di ba, dalawa yan eh. Paano kung ang lower house po meron na sila, kaya na-submit na po sa inyo yung budget. Oo, bahala sila. Ang sa akin lang, ang aking ina-address, mga kasama ko sa Senado. Yun. Baka naman pagdating ng araw, bago natin ito ay mapapirma sa Pangulo, baka magmungkahi din sila. O sige, alisin na rin yung sa amin. Di ba? So pilitin nating ibaba yung 6.7, gawin na lang nating 5.7. Di ba? Kasi sa experience natin, kamukha nitong 2025 na ito, hindi pa natapos. Oktubre pa lang. Ito, lumitaw na ang napakalawak at napakalalim na anomalya dito sa flood control. Hindi naman pala napunta sa ikabubuti ng ating mamamayan. Nalustay mahigit na 1 trilyon. Hindi pa natatapos ang taong ito. Sa mga tweet, hindi natin kailangan yung 1 trilyon. Napalabas natin, taba lang pala ito eh. Pero kung wala itong taba na ito, wala sanang pinagawa yan. Tama po. Sa tingin ko, napakaganda po niyang panukala niya para maalis na rin yung kontrobersya sa 24 na senador kung ang pag-uusapan ay insertion, amendments, ano ba ang tawag dyan. Sana lang, kung may nakikinig man kayong kasamang senador ngayon, sumuporta. Meron na. Meron na ba? Meron na akong alam na susuporta dyan. Si Senador Risa Ontiveros. Yung Kasi sa kanya ay masama talaga insertion at ayaw niya yan. Hindi lamang siya, si Senador Lacson. Di ba? Tatlo na kayo. Hindi Tatlo na kayo. Hindi, kasi meron iba dyan ayaw din Pero totoo, nakalista meron Ayaw lang sa salita. ayaw sa insertion, doon sa amendment, kayo naman Hindi, ang alam ko si Senador Lacson, ayaw niya yung... Kasi nga siyang nagpasimula eh. Opo. Noon pa man. Magtatanong ako, bubusisiin ko yan. Opo. Kung bakit yan ay pinayagan. So, ibig sabihin, barado yung ideya nitong si Lacson. Busisiin mo, hindi. Wala kang bubusiin dyan. Tatanggalin namin lahat. Wala nang gano'n. siya man, ayaw niya. So, sa mga tweet, baka siya pumayag din sa aking proposal. Ayan. Tatlo na sila dyan. Baka meron ka pa naiisip. Paano maging tatlo? Dalawa nga lang yung sinabi ko sa'yo. Si Senador Risa. Ayaw din daw niya. Ayaw. Tinatanggi niya na hindi siya payag sa may insertion. Itinatanggi niya pero meron siya kaya hindi pa natin sigurado kung anong kanyang posisyon. Palagay ko, ayaw talaga niya. Ayaw niya. Nadala lang niyo kayo damdamin kasi lahat O di, halimbawa, tatlo na kami. Ako naman, masaya na ako pag nakakuha na ako ng dalawa. Ayaw. At least may pumanig sa akin. Paano kayo mga tao dyan? Kaya yung mga halimbawa, yung mga kaibigan naming senador, mga kaibigan naming mga mayor, mga barangay kapitan, pasensya na po kayo ha. Total, nandyan naman po sa NEP, nakita naman po namin. Ang gawin na lang po namin, tulungan namin kayong bantayan na yung pong nakalista rito talagang papunta sa inyo para hindi na po makuha ng kung sino-sino. Buti sana kasi meron hong mga governor, mayors, LGUs na wala namang kayo kausap doon sa national government. Hindi sila nakakalapit. Hindi napapasok yung proyekto po nila sa lokalidad. Nakita ko yung sinasabi mo, naintindihan kita. Maaring manlumo sila dyan, maaring malungkot sila. Paano pong gagawin ko? Meron pong isa sa amin na nagsabi, bubusisiin niya pagka merong insertion. Ibig sabihin, merong isa sa amin, ayaw pumayag. Kaya ko lang naisip ito, para hindi po kami nag-aaway-away, may pinanggalingan po yung aking proposal. Tama, Kasi po, matagal ko na sinasabi, itong isa, sinabi niya, hindi tama. Sabi naman nung isa, tama. Ayaw naman nilang i-clarify kung sino ang tama ang sinasabi. Naisip ko tuloy na, para wala nang pinag-uusapan, tanggalin na natin ang insertion. At least sa mga senador. At hintayin natin kung sino yung papayag at hindi papayag. Yung ating mga kasamang reporter dyan sa Senado, yung Senate reporters, Mayan Corbera. So, yan ang storya natin siguro malaki ngayon. Isa-isa